Ano ang dahilan ng sigalot ng Pilipinas at China pagdating sa karagatan? Mainit ngayon na balita ang pag-aagawan ng teritoryo sa pagitan ng bansang China at Pilipinas pagdating sa nasasakupan nitong mga bahagi ng karagatan at mga isla. Ilan sa mga madalas nating mapakinggan ay ang mga isla gaya ng Kalayaan Island at iilang parte ng dagat gaya ng Julian Felipe Reef at ng Panatag Shoal. Ang mga isla at parte ng karagatang ito ay nasa less than 200 nautical miles mula sa bahagi ng coastal land ng Luzon. Ibig sabihin ay nakapaloob ito sa EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang EEZ ay mula pa sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na kung saan isa ang China sa mga naunang pumirma sa convention na ito. Taong 1996 ay isa rin ang China sa nagpatibay sa kasunduan na ito ng United Nations pagdating sa karapatang pandagat. Nakasaad sa EEZ na anumang isla o yamang dagat na nakapaloob sa 200 nautical miles mula sa baseline o coastal land ng isang bansa ay ito ang may jurisdiksyon o karapatan sa nasabing isla o karagatan. Ito ay malinaw sa pananaw ng maraming bansa at alam ito ng China. Ngunit sa kabila nito ay ipinipilit pa rin ng China ang pang-aangkin ng mga teritoryo na sakop ng Pilipinas. Ano nga ba ang pinanghahawakan ng China sa laban na ito? Ang 9-dash line. Pagkatapos matalo ng Japan noong World War II, ay isnuko nito ang mga islang sinakop nito sa South China Sea. Kabilang narito ang ilang bahagi ng karagatan at mga isla na pinag-aagawa ng China at Pilipinas. Pagkatapos isuko ng Japan ang South China Sea, ay nagkaroon ng jurisdiksyon ang China dito sa tulong na rin ng Amerika. Gayunpaman ay hindi na italakay dito kung hanggang saan ang magiging sakop ng kapangyarihan ng China sa mga nasabing isla at bahagi ng karagatan. Taong 1946 ay nagpadala ng mga barko ang China sa pinag-aagawang mga isla. Setyembre ng taong 1951 ay nagpahiwatig ang Vietnam sa karapatan nito sa mga isla at ilang bahagi ng karagatan. Di kinalaunan ay sumali na rin ang Pilipinas. Sa taong 1947 ay inilabas ng China ang mapa na kung tawagin ay 11-dash line. Noong 1952 sa utos ng nooy chairman ng Chinese Communist Party na si Mao Zedong ay inalis nito ang 2 dash sa bahagi ng Vietnam. Kaya sa kasalukuyan ay naging 9-dash line ito. Magulo at hindi klaro ang nais ipahiwatig ng China hinggil sa mapang ito. Ang claims ng China sa pinag-aagawang isla at bahagi ng karagatan ay labag sa pulisiya ng UNCLOS ayon sa dating presidente na si Benigno Aquino III. At sinang-ayunan naman ito ng bansang Vietnam na isa rin sa mga kasali sa sigalot sa pinag-aagawang mga isla. Ang malaking bahagi rin ng karagatan ng Indonesia ang nasakop ng 9-dash line. Sa katunayan ay nagbanta pa ang Indonesia na magsasampa ito ng kaso laban sa China sa pamamagitan ng International Court. Taong 2016 ay nanalo ang Pilipinas sa ginawa nitong arbitration proceedings laban sa China. Ibig sabihin nito ay pagmamay-ari ng Pilipinas ang mga pinag-aagawang mga isla at bahagi ng karagatan. Ngunit sa kabila nito ay nananatili pa ring tila ba dayuhan ang mga Pilipino sa sarili nitong teritoryo. Hindi magawang maipaliwanag ng China ang 9-dash line. Sa katunayan ay may isang Chinese maritime law expert ang nagsabi na wala itong alam hinggil sa historical basis ng 9-dash line. At kung anuman ang nakasulat o ebidensya sa Chinese history ay hindi ito tinatanggap ng UNCLOS.
Hindi matuwid ang daan ng China hinggil sa tinatahak nitong landas sa West Philippine Sea. Alam ng China na hindi nila pagmamay-ari ang mga nasabing isla at karagatan. Ngunit dahil sa kapangyarihan na hawak nila ay tila ba na itatak na sa kanilang isipan na wala rin namang magagawa ang Pilipinas. Ilang mga sundalo at ordinaryong mangingisda na ang napahamak dala ng sigalot na ito. Sa kasalukuyan ay nakipag-ugnayan na ang Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa. Isang hakbang na pwedeng magpasiklab ng apoy sa sigalot na ito. Hanggang saan ba tayo dadalhin ng ating tapang sa paglaban sa higanteng China? At saan naman din kaya ang patutunguhan ng China sa kanilang kasakiman?